Magandang araw po sa inyong lahat. Isang tanghali, sa ilalim ng nakapasong init ng araw na tila tumutusta sa mga kalsada ng lungsod ng Maynila, isang mainit na komprontasyon ang naganap sa isang maliit na istasyon ng pulis. Isang dalaga na nagngangalang Nayara, na dumating na may simpleng intensyong kunin ang kanyang motorsiklong kinumpiska, ang kinailangang humarap sa korupsyon at pang-aabuso ng dalawang tiwaling pulis na humihingi ng lagay. Nakapapaso ang init ng tanghali, nagbabaga ang hangin, at ang aspalto ay nagbubuga ng init na tumutusok sa balat. Ang dalawang tiwaling pulis ay hindi handa sa katotohanang ang dalagang minamaliit nila ay kalmadong nakatayo sa kanilang harapan, habang walang awang pinapainit ng araw ang buong lungsod. Ipinarking ni Nayara ang kanyang pulang Honda Beat sa harapan ng Police Community Precinct, ng Silangang Maynila, isang maliit na istasyon sa gilid ng lungsod. Binabasa ng pawis ang suot niyang lilac na t-shirt at beige na miniskirt. Kalmado ang kanyang mga hakbang. Ngunit ang kanyang isip ay nakatuon sa iisang layunin. Ang bawiin ang sasakyang kinumpiska ng walang malinaw na dahilan ilang araw na ang nakararaan. Pinagmasdan niya ang gusali ng presinto na mukhang luma at madilim. Ang pintura ng pader ay natutuklap na sa ilang bahagi at ang ilang mga poster ng paalala ay kupas na dahil sa panahon. Ang amoy ng alikabok at usok ng sasakyan ay pumupuno sa hangin. Lumilikha ito ng kapaligirang masikip at maalinsangan. Sa loob ng silid, hindi nagkakalayo ang kondisyon. Ilang mga pulis ang mukhang walang gana sa likod ng kanilang mga mesa. Isang lumang electric fan ang dahan-dahang umiikot, sinusubukang tabuyin ang init na tila hindi makayanan. Lumapit si Nayara sa desk officer, kung saan ang isang batang pulis ay abala sa kanyang cellphone. Naghintay siya ng mapagpasensya nang hindi nagpapakita ng anumang inis. Kahit na tumatakbo ang oras at pataas ng pataas ang araw. Ang misyong ito ay nangangailangan ng pasensya at kapanatagan. Bawat galaw ay kailangang kalkulado ng maingat. Ang kanyang tunay na pagkatao ay dapat manatiling nakatago hanggang sa tamang panahon. Sa wakas ay inangat ng pulis ang kanyang ulo at tinignan si Nayara ng walang interes. Sinabi ni Nayara ang kanyang pakay na kunin ang motorsiklong na impound. Nang walang maraming salita, itinuro siya ng pulis sa isang silid sa likuran kung saan inaasikaso ang mga kaso ng sasakyan. Ang makipot na pasilyo patungo sa silid na iyon ay mas masikip ang pakiramdam. Puno ng mga tambak na papeles at ebidensya na nagkalat. Nagsisimula ng tumulo ang pawis sa sentido ni Nayara. Ngunit pinanatili niya ang kanyang ekspresyon na blanko at kalmado. Sa loob ng silid na iyon, naabutan ni Nayara ang dalawang pulis na nakaupo sa likod ng sirang mesa. Ang isa ay si Senior Master Sergeant R.D., isang lalaking nasa middle age, malaki ang katawan at matipuno, may matigas na mukha at matalim na tingin. Sa tabi niya ay nakaupo si Staff Sergeant Reno, mas batang pulis na may manipis na bigote, mukhang mas relax, ngunit nagpapalabas ng parehong hindi magandang aura. Lumapit si Nayara at magalang na sinabi ang kanyang pakay. Tinignan siya ni Sergeant R.D. mula ulo hanggang paa, tila kinikilatis siya bago tuluyang umiti ng tipid na may malamig na ekspresyon. Hiniling niya ang papeles ng pagkumpiska at diretsahang sinabi na para makuha muli ang motor, kailangang magbayad si Nayara ng e-processing fee, na nagkakahalaga ng ₱1,500. Tinitigan ni Nayara si Sergeant R.D. ng kalmado nang hindi nagpapakita ng gulat. Processing fee, tanong niya ng patag. Pwede ko po bang makita ang legal na basehan o regulasyon, sir? Ang pangungusap na iyon ay pain upang subukin kung gaano kalalim ang kanilang maruming laro. Tumawa ng mahina si Sergeant R.D., kasunod si Staff Sergeant Reno. Ineng, ganito talaga dito. Kalakaran na yan, sabi niya sa tonong ng mamaliit. Kung gusto mong mabilis ang usapan, sumunod ka na lang. Kung hindi, ang motor mo ay pwedeng mabulok dito hanggang sa pumuti ang uwak. Ang banta ay sinabi ng pabaliwala, tila ba ito ay karaniwang gawain na hindi pwedeng questionin. Pinili ni Nayara na manahimik. Inoobserbahan ng kanyang mga mata ang bawat detalye sa silid na iyon, bawat ekspresyon sa kanilang mukha, ang kanyang tingin ay diretso at hindi kumukurap. Ang paghingi ng bayad na walang legal na basehan ay parang isang sampal. Gayunpaman, hindi siya nagpakita ng emosyonal na reaksyon. Pasensya na po, sir. Hindi po ako makakapagbayad ng walang malinaw na legal na basehan, sabi ni Nayara sa boses na nananatiling kalmado at kontrolado.
Diniin niya na ang bawat singil ay dapat may transparent na regulasyon at dapat mapanagutan. Ngumisi si Sergeant RD. Ang kanyang mapang-uyam na ngiti ay nagpalabas sa mga ugat ng kanyang panga. Ineng, hindi ito tungkol sa batas sa libro, tungkol ito sa realidad sa ground, sabi niya habang sumasandal sa upuan ng may kayabangan. Ang motor mo ay na-impound namin dahil sa traffic violation. Kung gusto mong matapos agad, sundin mo lang ang proseso namin. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Tumango si Staff Sergeant Reno bilang pagsang-ayon habang tinitignan si Nayara ng may pangmamaliit. Huminga ng malalim si Nayara. Alam niyang bahagi ito ng senaryo na inaasahan na niya. Aling traffic violation po, sir, sagot niya ng may malamig na tigas. Ang tiket ko po ay walang binabanggit na dagdag na bayad bukod sa opisyal na multa na binayaran ko na. Binuksan ni Nayara ang kanyang shoulder bag, inilabas ang mga dokumento ng tiket kasama ang resibo ng pagbabayad ng multa at ipinakita ito sa dalawang pulis. Ang kanyang aksyon ay malinaw na naglalayong ipakita na hindi siya biktimang madaling lokohin o takutin. Kumaway si Sergeant RD, tumatangging tignan ang mga dokumentong inabot ni Nayara. Iba pa yan, Ineng, maikli niyang sabi. Yung multa sa tiket, sa DTO City Hall yan. Ito ay usaping administratibo ng ebidensya dito. Ang paliwanag ay pakinggan mong pilit at talagang walang katuturan. Isipin mo na lang na pangmeryenda namin ito sa pag-iingat ng motor mo, dagdag niya ng pabaliwala. O gusto mong itago namin ang motor mo ng mas matagal, o baka may makita kaming ibang violation na mas mabigat. Hayan, ang banta ay sinabi na ng hayagan. Isang taktika para memwersa gamit ang takot. Napalunok si Nayara. Ang kanyang tingin ay hindi humihiwalay sa mata ni Sergeant RD. Ang tibok ng puso niya ay nananatiling matatag. Pinoproseso ng utak niya ang bawat salita at galaw. Alam na alam niyang ang dalawang tiwaling ito ay hindi lang basta sumusubok mangikil, kundi sinusubukan din siya, gustong makita kung hanggang saan siya lalaban. Pwede naman siyang sumuko at magbayad, pero hindi iyon bahagi ng kanyang misyon. Ang misyong ito ay tungkol sa pagbubunyag at paglaban sa pang-aabuso sa kapangyarihan ng harapan. Kahit malaki ang risko, ito ang pagkakataong hinihintay niya. Hindi po ako magbabayad ng kotong, sir. Sabi ni Nayara sa matigas na boses na walang bahid ng pagdududa. Pumunta ako dito para kunin ang karapatan ko ayon sa batas. Kung hindi kayo makakapagbigay ng malinaw na legal na basehan para sa bayad na iyan, ituturing ko itong pangingikil. Ang kanyang pahayag ay parang deklarasyon ng digmaan, isang harapang pagtanggi sa korupsyon na inaalok nila. Ang mukha ni Sergeant RD ay biglang tumigas, nawala ang tipid ng ngiti na palitan ng nag-aapoy na galit. Ang atmosfera sa silid ay lalong uminit, hindi lang dahil sa tirik na araw, kundi dahil sa tensyon na biglang tumaas. Lumabas ang mga ugat sa lig ni Sergeant RD. Si Staff Sergeant Reno sa tabi niya ay mukhang nagulat sa katapangan ni Nayara, ngunit agad na ginaya ang ekspresyon ng kanyang senior. Ang lakas ng loob mong magsalita ng ganyan, Ineng. Sigaw ni Sergeant RD na may halong banta. Sino kami sa akala mo? Huwag mo kaming subukang turuan ng batas dito. Kami ang may hawak sa motor mo. Ang kanyang kamay ay kumuyom sa ibabaw ng mesa, nagpapakita ng intensyon na higit pa sa salitang banta. Ang silid ay tila lalong sumikip, puno ng aura ng puot. Hindi na tinag si Nayara. Nakatayo siya ng tuwid, hinahayaang dumaan ang banta nang hindi na iayanig ang kanyang kapanatagan. Hindi ko po kayo tinuturuan, sagot niya. Hinihingi ko lang ang karapatan ko bilang mamamayang Pilipino. Ang boses niya ay nananatiling kontrolado at malamig. Kung ipipilit niyo pong i-hold ang motor ko ng walang valid na basehan, ay report ko ang aksyong ito sa inyong superior at sa NAPOLCOM, National Police Commission. Hindi iyon pananakot, kundi isang pahayag na nakabase sa paniniwala sa sistemang dapat ay nagpoprotekta at hindi nang aapi. Tumawa si Sergeant RD, sa pagkakataong ito ay tawang mapait at nang mamaliit. Mag-report? Sige lang, Ineng. Sanay na kami sa mga ganyang banta dito, sabi niya nang iinsulto. Sa tingin mo ba may makikinig sa report mo? Dito, kami ang batas. Inilapit niya ang katawan pasulong. Pwede naming gawing missing ang motor mo, sirain, o baka makitaan pa namin ang droga sa loob ng U-box ng motor mo. Gusto mong subukan? Ang banta ay lumampas na sa simpleng pagpigil ng sasakyan.
Tumatagos na ito sa seryosong krimen, nagpapakita kung gaano sila katapang umabuso sa kapangyarihan. Tinitigan ni Nayara si Sergeant RD ng diretsyo. Sa likod ng kanyang katahimikan, ang kanyang mga mata ay nagpapahiwatig ng nag-aalab na determinasyon. Ang ganyang klasing banta ay lalo lang nagpapatunay na kayo at ang kasama nyo ay umaabuso sa kapangyarihan, sagot niya ng matatag at walang bahid ng takot. Hindi ako aatras. Ang motor na yan ay karapatan ko at makukuha ko iyan sa tamang paraan. Mabilis na umikot ang isip niya. Ang sitwasyon ay naaayon sa inaasahan. Nagtagumpay ang probokasyon. Nagsisimula na nilang ipakita ang tunay nilang kulay. Sa wakas ay nagsalita na rin si Staff Sergeant Reno. Matinis ang boses nito sa inis. Ang kulit naman ng babaeng to, ang hirap sabihan ng maayos. 1,000 kalahati lang naman. Bakit kailangang maging komplikado? Ang inis na tingin niya ay nakatuon kay Nayara. Tumayo siya mula sa upuan at lumapit, sinusubukang manakot gamit ang pisikal na presensya. Ang masikip na silid ay nagparamdam na lalong nakakasakal ang galaw niya. Nanatiling tahimik si Nayara. Ngunit ang tingin ng kanyang mga mata ay tumigas, isang malinaw na babala. Tumayo na rin si Sergeant RD. Ang malaki niyang katawan ay gumalaw para harangan ang daanan palabas, nakatayo sa pagitan ni Nayara at ng pinto. Sige, sabi ni Sergeant RD sa mababang boses, ngunit puno ng banta. Kung ayaw mong makinig sa amin, baka kailangan mo ng kaunting leksyon. Humakbang siya pasulong, nakataas ang kamay na parang aabutin ang braso ni Nayara. Umabot na sa sukdulan ang tensyon. Hindi na naghintay pa si Nayara. Ito na ang oras para kumilos, tanggalin ang maskara at ipakita kung sino talaga siya. Ang hustisya ay dapat pairalin kahit na kailanganin ng dahas. Mabilis na kumilos si Sergeant RD, puno ng galit at frustrasyon, sinusubukang hawakan ang braso ni Nayara. Si Staff Sergeant Reno mula sa likuran ay gumalaw din, sinusubukang lumapit mula sa kabilang panig. Ang hangin sa silid ay puno ng tensyon. Ang init ng tanghali ay tila naglaho, napalitan ng init ng galit na handang sumabog. Alam ni Nayara na ito ay krusyal na sandali. Ang pasensya ay kailangang isantabi para sa kilos na mabilis at eksakto. Bago pa maabot ng kamay ni Sergeant RD ang kanyang braso, gumalaw na si Nayara. Ang kanyang galaw ay pino at napakabilis. Halos hindi mahuli ng mata. Inilihis niya ang katawan sa gilid, dahilan para ang hawak ni Sergeant RD ay humablot lang sa hangin. Sa parehong pagkakataon, ang kanyang kanang siko ay humataw sa tagiliran ni Staff Sergeant Reno na lumalapit mula sa gilid. Ang malakas na tama ay tumama ng buong puwersa. Isang maikling ungol ang kumawala sa bibig ni Staff Sergeant Reno. Ang katawan niya ay biglang bumagsak sa sahig, umuubo habang iniinda ang sakit, pilit na inaayos ang paghinga. Nagulat si Sergeant RD, nanlaki ang mga mata, nang makitang mabilis na natumba ang kasama. Hindi niya akalain na ang dalaga sa harapan niya ay magre-react ng ganoon kabilis at katindi. Ang galit sa kanyang mukha ay napalitan ng kahihiyan. Walang hiya ka, sigaw niya. Ang boses niya ay dumagundong sa maliit na silid. Pagkatapos ay isang suntok ang pinakawalan patungo sa mukha ni Nayara. Ang suntok ay pinakawalan ng padalos-dalos. Dala ng purong emosyon, hindi ng estratehiya. Ang bigat at lakas ni Sergeant RD ay malaki, ngunit ang kanyang galaw ay mabagal at madaling basahin para sa isang tulad ni Nayara. Yumuko siya para ilagan ang suntok na dumaan ng malapit sa ibabaw ng kanyang ulo, pagkatapos ay humakbang papasok para putulin ang distansya sa pagitan nila. Isang mababang sipa ang tumama sa tuhod ni Sergeant RD, dahilan para mawalan ito ng balanse sandali. Ang malaking lalaki ay nagawa pang pigilan ang sarili para hindi matumba. Hindi tumigil si Nayara, gamit ang isang paikot na galaw. Mabilis niyang winalis ang paa ni Sergeant RD dahilan para ito ay gumwang-giwang. Ito ay isang sayaw na nakamamatay, bawat galaw ni Nayara ay may malinaw na layunin at epekto. Hinihingal si Sergeant RD. Nagsisimulang basain ng malamig na pawis ang kanyang noo. Hindi pa siya nakaranas ng ganitong paglaban. Lalo na mula sa isang dalagang mukhang kalmado at magalang. Sinubukan niyang umatake muli gamit ang isa pang suntok. Ngunit, sa isang iglap, nasa likuran na niya si Nayara, nililipit ang braso ni Sergeant RD sa likod ng likod nito sa isang perpektong lock.
Isang pigil na sigaw ang lumabas sa bibig ni Sergeant RD nang mapilipit ang kanyang kasukasuan. Ang lakas ni Nayara ay higit pa sa kanyang inaasahan at ang mga galaw nito ay talagang sinanay. Tama na, sir, sabi ni Nayara. Ang boses niya ay malamig at matalim, ang mga labi ay malapit sa tainga ni Sergeant RD. Hindi na ito tungkol sa pera, tungkol na ito sa dignidad at katarungan. Huwag. Hinigpitan niya ang lock, dahilan para lalong umuwol sa sakit si Sergeant RD hanggang sa mapilitan itong lumuhod sa sahig. Bumaliktad ang sitwasyon ng tuluyan. Ang tiwaling pulis na arugante at akala mo kung sino ay wala ng laban sa ilalim ng kontrol ng dalagang minamaliit nila. Ang kaguluhan sa silid na iyon ay nagsimulang umagaw ng atensyon ng ibang pulis sa labas. Narinig ang mga yabag na papalapit sa pinagmumulan ng ingay. Nagsisimula pa lang ang laban. Ang tunog ng pag-ingit ni Sergeant RD at ang kalabugan sa loob ng silid ay umagaw sa atensyon ng buong presinto. Si Staff Sergeant Reno na kanina ay nakahandusay sa sahig ay pilit na bumabangon, ngunit ang katawan niya ay gewang-gewang pa habang hawak ang tagiliran na masakit. Hindi binitawan ni Nayara ang kanyang lock. Sinisiguro niyang mananatiling walang laban si Sergeant RD sa sahig. Ang mukha ni Sergeant RD ay namumula na. Hindi lang dahil sa sakit, kundi dahil din sa matinding kahihiyan. Ang kanyang pride ay nadurog sa kamay ng isang dalagang itinuring niyang mahina. Ilang ibang pulis, kabilang ang tatlong nakauniporme, ang nagmadaling pumasok sa silid. Natigilan sila nang makita si Sergeant RD na nakaluhod habang nakalock ang kamay sa likod. Habang ang isang kasama ay nakahandusay at hawak ang tagiliran. Nakatayo ng tuwid si Nayara, hawak ang buong kontrol sa sitwasyon. Ang presensya nila ay hindi man lang siya natinag. Sa katunayan, bahagi ito ng mas malaking plano para ibunyag ang sindikatong ito sa harap ng maraming saksi. Ang mga pulis ay natahimik, nagulat sa nakikita nila sa harap ng kanilang mga mata. Anong nangyayari dito? Tanong ng isa sa mga pulis sa mataas at nagpapanik na boses. Siya ay isang lalaking nasa middle age na may ranggong master sergeant. Ang mukha niya ay nagpapakita ng pagkalito na maihalong galit. Bitawan mo ang kasama namin, sabi niya habang sinusubukang lumapit. Tinitigan lang siya ni Nayara ng malamig. Isang babala upang huwag nang humakbang pa. Bahagyang hinigpitan ng kanyang kamay ang lock kay Sergeant RD, dahilan para muling mapangiwi sa sakit ang lalaki. Malinaw ang senyas na iyon para sa ibang pulis. Nag-alangan ang tatlo sandali. Nakita nila ng sarili nilang mga mata kung paano pinasuko ni Nayara si Sergeant RD, isang pulis na malaki ang katawan at may karanasan. May kakaiba sa dalagang ito. Ang kanyang mga galaw ay episyente, walang pag-aalinlangan, at may kasamang lakas na hindi pangkaraniwan. Nagsimula nilang mapagtanto na hindi ito ordinaryong away. Ito ay komprontasyon sa isang taong may kakayahan sa pakikipaglaban na higit sa karaniwan, maaaring higit pa sa kanilang sariling pagsasanay. Huminga ng malalim si Nayara, hinayaan ang sandaling katahimikan na bumalot sa silid, nagbibigay ng oras para madigest nila ang sitwasyon. Mga sir, sabi ni Nayara, ang boses niya ay malinaw at matatag. Kahit hawak pa rin ang kamay niya si Sergeant RD, sinubukan ng mga kasama niyo na mangikil at manakot, dinepensahan ko lang ang sarili ko at pinairal ang katarungan. Itinuro niya ang mga papeles sa ibabaw ng mesa at pagkatapos ay sa pulang Honda Beat sa labas ng silid, ang mitsa ng lahat ng ito. Ang akusasyon ay sinabi ng hayagan sa harap ng mga saksi. Isa sa mga pulis ang naglakas loob na sumulong. Huwag kang gumawa ng kwento, miss. Mga alagad kami ng batas. Sigaw niya, sinusubukang pagtakpan ang takot gamit ang malakas na boses. Ang kamay niya ay gumalaw papunta sa posa sa kanyang bewang. Iyon ay isang maling kalkulasyon. Hindi naghintay si Nayara. Sa mabilis na galaw, pinilipit niya ang braso ni Sergeant RD ng mas matindi at tinulak ang malaking katawan nito papunta sa pulis na lumalapit. Bumangga ang walang laban na si Sergeant RD sa kanyang kasama, dahilan para pareho silang mawala ng balanse. Sa maikling kaguluhan, binitawan ni Nayara ang lock at agad na umwesto ng nakaredy, handang harapin ang mas malaking puwersa. Ang katawan ni Sergeant RD na naitulak ay muling humampas sa kanyang kasama dahilan para ang dalawang pulis ay sabay na bumagsak. Nagkaroon ng maikling puwang at sinamantala iyon ni Nayara para lumayo at tantyahin ulit ang sitwasyon. Nakatayo siya ng matatag. Mabilis na iniskan ng tingin niya ang buong silid.
Ang tatlong iba pang pulis ay nakatayo na lang, tulala sa bilis at galing ng galaw ni Nayara. Hindi na nila nakikita ang isang mahinang dalaga na pwedeng takutin, kundi isang mapanganib at sanay na kalaban. Ang itsura ng mga mukha nila ay nagpapakita ng halo-halong pagkalito, galit at kaunting takot. Ang maliit na silid ay lalong napuno ng pressure. Hulihin siya, sigaw ng isa sa mga pulis na pinaka-senior sa kanila, sinusubukang kunin ang komando. Ang dalawang ibang pulis ay agad na gumalaw para umatake, sinusubukang palibutan si Nayara mula sa magkabilang gilid. Ang galaw nila ay nagmamadali, mas tulak ng emosyon kaysa planadong taktika. Nanatiling kalmado si Nayara, mabilis na gumagalaw ang mga mata, inoobserbahan ang bawat detalye ng galaw nila. Ang suot niyang lilac t-shirt at beige miniskirt ay hindi naging hadlang sa kanyang maliliksi at matitinding galaw. Ang kanyang puting sneakers ay kumakapit sa sahig ng perpekto. Ang unang pulis ay nagpakawala ng suntok patungo kay Nayara, habang ang pangalawa ay sinubukang sipain ang kanyang binti. Yumuko si Nayara para ilagan ang unang suntok at tumalon paatras para iwasan ang pangalawang sipa. Sa isang iglap, nasa gitna na siya ng dalawang sumalakay. Sa mabilis na galaw, ang siko ni Nayara ay tumama sa tiyan ng unang pulis. Agad niyang pinaikot ang katawan at sinipa ang paa ng pangalawang pulis hanggang sa matisod ito at bumagsak. Ang husay ng kanyang galaw ay kitang-kita, bawat paghawak at paghampas ay may tunay na epekto. Ang senior officer na kanina pa nag-uutos ay napagtanto sa wakas na hindi kaya ng mga tauhan niya na harapin si Nayara ng mag-isa. Binunot niya ang baril mula sa holster at itinutok kay Nayara. "Huwag kang kikilos, sumuko ka na," sigaw niya. Nanginginig ang boses. Ang liwanag ng araw na pumapasok sa bintana ay tumalbog sa bakal ng baril, lumilikha ng nakakasilaw na kislap na nagbabanta. Ang sitwasyon ay naging napakadelikado. Ang banta ng baril ay nasa ibang antas na at alam ni Nayara na kailangan niyang kumilos ng mas mabilis. Hindi siya tumingin sa dulo ng baril, kundi sa mata ng pulis na may hawak nito. Doon ay nakita niya ang takot at kawalan ng pag-asa. Sa kalkuladong tansa, napagtanto ni Nayara na ang pulis ay nag-aalangan pa ring kalabitin ang gatilyo. Sa isang kahangahangang galaw, sumugod siya pasulong, sinara ang distansya sa pagitan nila. Bago pa tuluyang makareact ang pulis, nasa harapan na niya si Nayara. Ang sipa niya ay tumama sa pulso na may hawak ng baril. Nabitawan ang sandata at tumalsik sa sahig ng may maingay na tunog. Ang baril ay dumula sa ilalim ng mesa, malayo sa maabot. Walang tigil, winalis ni Nayara ang paa ng senior officer hanggang sa bumagsak ang katawan nito. Agad niyang ginamit ang tuhod para i-lock ang liig ng pulis, pinipigilan ito sa sahig. Ang dalawang ibang pulis na kanina ay natumba ay sumubok bumangon, ngunit natigil nang makitang ang pinuno nila ay napasuko ng madali. Natulala sila, hindi makagalaw. Tumayo ng tuwid si Nayara. Ang paghinga niya ay maayos nang walang kahit anong senyales ng pagod. Ang AC ng Silangang Maynila na kanina ay maingay ay nabalot ng nakabibinging katahimikan. Ang naririnig lang ay ang paghahabol ng hininga at pag-ungo ng mga pulis na napasuko. Lahat ng mata ay nakatuon kay Nayara. Isang hindi inaasahang lakas ang lumitaw sa gitna ng tirik na tanghali. Katahimikan ang bumalot sa AC. Ang mga pulis ay nakahandusay sa sahig, ang ilan ay umiinda sa sakit. Ang iba naman ay nakatingin lang kay Nayara na may halong hindi paniniwala at takot. Si Sergeant RD na unang napasuko ay sinubukang gumapang palayo. Maputla ang mukha. Ang senior officer na naagawan ng baril ay umuubo. Masakit pa rin ang lieg dahil sa diin ng tuhod ni Nayara. Ramdam nilang lahat ang lamig mula sa presensya ni Nayara, isang dalagang akala nila ay magiging batang biktima. Humakbang si Nayara lampas sa mga katawang nakahandusay. Ang kanyang tingin ay umikot sa buong silid. Nakita niya ang baril na nakahandusay sa ilalim ng mesa, ngunit wala siyang interes na kunin ito. Ang misyon niya ay hindi para mamaril, kundi para magbunyag. Huminto si Nayara sa tabi ni Sergeant RD at tinitigan ito ng matalim. Ang katarungan ay hindi niyo pag-aari para ibenta, sabi niya. Ang boses niya ay mababa, ngunit puno ng otoridad. Ang mga salitang iyon ay umalinggaw sa silid, dahilan para lalong mangliit si Sergeant RD. Lubos niyang napagtanto na nakagawa siya ng napakalaking pagkakamali. Sa labas ng silid, ilang residente at tindero na nakarinig ng gulo ay nagsimulang magkumpol-kumpol sa tapat ng pinto.
Si Mang Jay, isang nagtitinda ng barbeke na may dalang Yamaha Vega na asul na laging nakapwesto malapit sa istasyon, ay sumilip ng may pagtataka sa mukha. Si Ate Wilma, isang rider ng angkas na may Yamaha Mio na asul na nagkataong naghihintay ng booking sa paligid, ay lumapit din kasama ang iba pang residente. Nakita nilang lahat si Nayara na nakatayo ng tuwid sa gitna ng silid, pinalilibutan ng mga pulis na walang laban. Ang eksena ay parang hindi ka panipaniwala. Napansin ni Nayara ang presensya nila. Alam niyang ang publiko ang pinakamagandang saksi, at ang presensya nila ay magpapatibay sa legalidad ng kanyang ginawa. Wala siyang sinabi. Hinayaan niya silang saksihan ang eksena ng personal, isang demonstrasyon ng lakas. Isang mensahe ang naiparating ng malinaw at walang kompromiso. Ang pang-aabuso sa kapangyarihan ay hindi laging magtatapos ng walang paglaban. Biglang may narinig na mabibigat na yabag na papalapit mula sa dulo ng pasilyo. Ang lakad na iyon ay iba sa mga nagpapanik na hakbang kanina, matatag, maayos, at puno ng otoridad. Lahat ng mata, kasama si Nayara, ay lumingon sa pinanggalingan ng tunog. Isang lalaking nasa middle age na nakasuot ng kumpletong uniforme ng pulis na may ranggong Police Lieutenant Colonel, sa balikat ang lumitaw sa hamba ng pinto. Seryoso ang mukha, ang mata ay iniskan ang buong silid, huminto kay Nayara, at pagkatapos ay sa mga pulis na nakahandusay. Siya si Lieutenant Colonel Wiratama, hepe ng Intelligence Division sa Regional Office na nagkataong nagsasagawa ng surprise inspection sa mga maliliit na presinto. Hindi siya nag-iisa. Sa likod niya ay nakatayo ang dalawang miyembro ng Integrity Monitoring and Enforcement Group, IMEG, na alerto at mapagmatsyag. Nang makita si Sergeant RD at ang ibang pulis na nakahandusay sa sahig, habang ang isang dalaga ay nakatayo sa gitna ng silid. Agad na naintindihan ni Cole. Wiratama na mayroong hindi tama. Sinulyapan niya si Nayara. Gumanti ng tingin si Nayara. Isang maikling senyas na halos hindi mahalata, ngunit sapat na malinaw para sa kanilang dalawa. Senyas na tanging ang mga kasangkot lang ang makakaunawa. Iyon ang katapusan ng unang yugto at simula ng mas malaking pagbubunyag. Kalmadong pumasok si Cole. Wiratama sa loob ng silid. Matalim ang tingin, tumatago sa kaguluhan. Itinuro niya ang mga pulis na nakahandusay sa sahig. Anong nangyayari dito? Tanong niya. Ang boses niya ay malalim at puno ng otoridad. Nang walang bahid ng gulat, ang mga pulis na nakahandusay ay sinubukang magsalita. Ngunit ang lumabas lang ay mga ungol at hindi maintindihang pangungusap. Sinubukan ni Sergeant RD na iangat ang ulo, ngunit ang matalim na tingin ni Cole. Wiratama ay nagpatungo muli sa kanya. Sa sandaling iyon, napagtanto niyang ang posisyon niya ay talagang ipit na. Tinitigan ni Nayara si Cole. Wiratama at binigyan ng maikling tango na halos hindi makita. Iyon ang senyales na napagkasunduan na nila. Nagsimulang magsalita ang commander ni Nayara. Nagbago ang tono, ngayon ay mas formal, mas matigas, na may intonasyon na tatak militar. Inabot niya ang maliit na bulsa sa kanyang damit at naglabas ng manipis na wallet. Mula sa loob, hinugot ni Nayara ang isang pilak na badge na maisagisag na agad nakilala ni Cole. Wiratama, pati na rin ang isang AC card. Ang badge ay tanda ng Special Operations Command, SOCOM, ng Philippine Army. Habang ang card ay opisyal na pagkakakilanlan ng isang intelligence agent. Ang mga pulis na nakarinig sa pagbabago ng tono ng boses ni Nayara at nakakita sa badge ay biglang natahimik. Ang mga mukhang kanina ay puno ng galit at takot ay napalitan ng pagkalito. Si Sergeant RD, na sinubukan pang gumapang palayo, ay natigilan sa pwesto. Isang dalagang nakalilak t-shirt at beige miniskirt, isang intelligence agent ng Special Forces. Pilit na pinoproseso ng isip nila ang realidad na talagang hindi inaasahan. Sa lahat ng oras, nakita lang nila si Nayara bilang ordinaryong sibilyan na matapang lumaban. Kinuha ni Cole. Wiratama ang badge at AC card mula sa kamay ni Nayara, sinuri sandali at tumango. Ibinalik niya ang badge sa bulsa ng kanyang damit. Okay, huminahon ang lahat dito, sabi niya sa boses na dumagundong. Controlled na ang sitwasyon. Ipinagpatuloy niya, ang babaeng ito ay si Sergeant Second Class Nayara mula sa Special Intelligence Unit ng D. Kasalukuyan siyang nasa undercover mission. Ang anunsyo ay humampas sa silid tulad ng kidlat.
Ang buong dinamika ay nagbago sa isang iglap. Ito ang revelasyon na bumaliktad sa lahat. Ang ekspresyon ng mga pulis na nakahandusay ay biglang namutla. Sinubukan nilang kotongan at atakihin ang isang tauhan ng Special Forces na nagpapanggap. Tumulo ang malamig na pawis sa noo nila nang ma-realize ang laki ng pagkakamaling nagawa. Mukhang nakakita ng multo si Sergeant RD. Ang buong plano ng pangingikil, ang buong kayabangan ay gumuho agad sa harap ng katotohanang hindi matututulan. Ang reputasyon at karera niya ay nasa bingit na ng pagkasira. Ginawa ni Sergeant Nayara ang tungkulin niya ng napakahusay. Dagdag ni Ed Cole. Wiratama, nakatingin kay Nayara ng may pagmamalaki. Ang undercover mission na ito ay bahagi ng joint operation para ibunyag ang kotong at pang-aabuso sa pwesto sa ilang presinto sa rehiyong ito. Tinuro niya si Sergeant RD at ang iba pang pulis. At kayo, sabi niya ng matigas, ay bahagi ng ebidensyang hinahanap namin. Agad na kumilos ang dalawang miyembro ng IMEG. Pinusasan nila si Sergeant RD at ang ibang pulis isa-isa. Ang pulang Honda Beat ni Nayara na simula pa lang ay mitsan na ng gulo ay nagbago ng kahulugan bilang simbolo ng tagumpay ng isang intelligence operation. Sumenya si Det Cole. Wiratama na ang mga nasabing tiwaling pulis ay agad na aminin. Ang tunog ng posas ay lumikha ng key-click habang nilolock ang mga pulso nila. Ang mukha ni Sergeant RD ay nagpapakita ng matinding pagsisisi at takot. Blanko ang kanyang tingin. Ang mga pulis ay pinalinya at dinala palabas ng silid patungo sa itim na Toyota Hilux na naghihintay sa harap ng presinto. Ang eksena ay nasaksihan ng mga residente at tindero na nagkukumpon pa rin sa labas. Bulungan at usap-usapan ang maririnig sa kanila. Nagkatinginan si Mang Jay at Ate Wilma. Hindi makapaniwala sa kasasaksilang nila. Nakatayo si Nayara sa tabi ni Ed Cole. Wiratama. Ang kanyang pagbabalakayo ay tuluyan ng nabunyag. Ang suot niyang lilac t-shirt at beige miniskirt ay parang balintuna, kabaligtaran ng tunay niyang pagkatao bilang ahente ng Special Forces. Hindi na siya nagpapakita ng galit o pressure, kundi ang kapanatagan ng isang propesyonal na kakatapos lang ng krusyal na bahagi ng kanyang misyon. Naipadala ko na po ang initial report sa internal channels, sir, sabi ni Nayara. Ang boses niya ay diretso at matigas, binura ang imahe ng pagiging inosente na nakadikit sa kanya kanina. Tumango si Det Cole. Wiratama. Natanggap na namin ang report mo, Sergeant. Paano ang kumpletong detalye ng sindikato nila? Tanong niya, ang mga mata ay nagpapahiwatig ng kaseryosohan. Naiintindihan niya, ito pa lang ang dulo ng malaking tipak ng yelo. Inakay ni Ed Cole. Wiratama si Nayara papunta sa makalat na mesa ni Sergeant RD at sinimulang inspeksyonin ang mga papeles at lasi. Doon ay may ilang kahina-hinalang dokumento, kabilang ang isang maliit na itim na notebook na naglalaman ng mga pangalan at numero. Ang itim na notebook ay naging vital evidence. Pain lang po ang pulang Honda Beat ko, sir, paliwanag ni Nayara. Mula umpisa, sinadya kong gumawa ng maliit na violation para manmanan ang reaksyon nila. Ang mga naunang report ng mga residente ay nagpapakita na ang presintong ito ay may history ng pangingikil na ginagawa ng sistematiko. Itinuro niya ang ilang pangalan at numero ng telepono na nakatala sa notebook. Marami sa mga ito ay tumuturo sa ibang tiwaling pulis sa mga karatig na presinto at maging sa ilang opisyal ng lokal na pamahalaan. Ang sindikatong ito ay hindi lang sangkot sa maliliit na kotong sa presinto, sir, dagdag ni Nayara. Ang tono niya ay seryoso at kalkulado. Sangkot din sila sa proteksyon ng mga iligal na negosyo, tulad ng hoarding ng bigas, maliliit na sugalan, at pati smuggling ng ilang produkto. Ang E1,500 ay down payment lang para subukin kung gaano ako kadaling perahan. Kung nagbayad ako, halos sigurado na may kasunod na hinihingi o baka subukan pa akong i-recruit sa grupo nila. Ang paliwanag ni Nayara ay detalyado. Nagpapakita na nagsagawa siya ng malalim na investigasyon bago pa man simulan ang undercover. Nakinig ng mabuti si Ed Cole. Wiratama. Paminsan-minsan ay tumatango siya, ang mga mata ay nagpapakita ng pag-aalala. So, mas malaki pa ito sa inaakala natin, bulong niya habang bumubuntong hininga ng malalim. Kinuha niya ang itim na notebook ni Sergeant RD at inilagay sa evidence envelope. Hindi pa tapos ang trabaho mo, Sergeant. Napakahalaga ng impormasyon na ito.
Kailangan nating aksyonan ito at buwagin ang mga ugat. Dagdag ni et al. Wiratama. Ang sinabi niya ay nagpapatunay na ang tagumpay ni Nayara sa presintong ito ay simula pa lang ng mas malaki at komplikadong operasyon, isang misyon para linisin ang institusyon mula sa korupsyon na kumakain dito mula sa loob. Tumango si Nayara. Ang mukha niya ay nagpapakita ng katigasan ng isang sundalo na handang tanggapin ang susunod na tungkulin. Inaasahan ko na po yan, sir, sabi ni Nayara ng kalmado, ngunit puno ng kumpiyansa. Ang mga naunang impormasyon na nakuha ko ay nagpapakita ng parehong pattern sa ibang presinto sa area na ito. Ang sistema ng korupsyon ay malalim na, organisado, at mukhang kontrolado ng mas mataas na tao. Si Sergeant RD at ang mga kasama niya ay mga tauhan lang. Pagkatapos ay ipinakita niya ang ilang address na nakamarka sa digital map sa kanyang cellphone. Mga lokasyon na hinihinalang sentro ng sindikato. Seryosong pinagmasdan ni et al. Wiratama ang mapa. Ibig sabihin nito, mas malawak ang sakop ng korupsyon kaysa sa inisyal nating tansa, bulong niya. Tinatapik ng hintuturo ang baba. At ang mas nakakapag-alala, ang sindikatong ito ay malakas ang loob na magdawit ng mga tiwali sa iba't ibang antas. Ano pa ang ibang ebidensya na nakuha mo sa undercover mo? Sergeant, tanong ni et al. Wiratama, humihingi ng mas detalyadong report, tanda na buo ang tiwala niya sa kakayahan at intel ni Nayara. Ipinaliwanag ni Nayara na nitong mga nakaraang linggo, nagpanggap siya sa iba't ibang trabaho mula sa pagiging tindera sa bangketa hanggang rider ng angkas. Ginamit niya ang lumang Yamaha Mio na iba sa pulang Honda Beat na sadyang ginawang pain. Marami akong narinig na reklamo sa mga residente, sir. Ang ilan sa kanila ay nawalan ng ebidensya. Pinapahirapan ang kaso. Mayroon pang pinilit maging false witness, paliwanag niya. May indikasyon din na sangkot ang mga taga-traffic management office at ilang negosyante na sinasamantala ang sitwasyon para sa sariling interes. Sa katunayan, dagdag ni Nayara na medyo tumigas ang tono, may kaso kung saan ang residente na sinubukang i-report ang kotong ay binantaan pa at tinawag na ng gugulo. Nagpapakita ito ng malakas na sistema ng proteksyon para sa mga tiwaling ito. Ginagawang takot at walang pag-asa ang mga tao. Ang kondisyong ito ay sumisira sa tiwala ng publiko sa mga alagad ng batas. Ang mga salitang iyon ay naglalarawan kung gaano kalalim ang epekto ng korupsyon sa mga sibilyan. Bumuntong hininga ng malalim si et al. Wiratama. Ang ekspresyon ng mukha niya ay nagpapakita ng malalim na pag-aalala. Mabigat na tungkulin ito, Sergeant. Hindi lang individual ang kalaban natin, kundi sistemang malalim na ang ugat, sabi niya. Pero ang tapang mo ngayong araw ay nagpapatunay na ang katotohanan at katarungan ay hindi kailanman kayang busalan ng tuluyan. Nagbigay ka ng pag-asa sa maraming tao na matagal nang walang laban. Ang tingin niya ay puno ng pagpapahalaga, inaamin kung gaano kavital ang papel ni Nayara. Yes sir, sagot ni Nayara ng matigas. Nakabuka ang dibdib. Handa po akong ituloy ang tungkuling ito. Ang operasyong ito ay dapat matapos para sa katarungan at para maibalik ang tiwala ng mamamayan. Tumango si et al. Wiratama, sumenyas na bubuo agad siya ng special team para aksyonan ang lahat ng natuklasan ni Nayara. Ang laban sa korupsyon ay papasok na sa yugtong mas komplikado at mapanganib. Gayunpaman, handa si Nayara. Ang tapang niya sa presintong ito ay warm-up lang para sa mas malaking misyon. Sa labas ng presinto, ang grupo ng mga residente at tindero ay lalong dumarami. Ang balita tungkol sa dalagang nagpatumba ng korop na pulis ay mabilis kumalat. Si Mang Jay, ang tindero ng barbeke, at si Ate Wilma, ang angkas rider na may asul na Mio na kanina ay nakasilip lang, ngayon ay naglakas loob ng lumapit. Nasaksihan nila kung paano dinala si Sergeant RD at ang mga kasama nito sa loob ng itim na Toyota Hilux. Nakayuko sa hiya ang mga tiwaling pulis, ang bulungan ay naging usap-usapan ng paghanga at ginhawa. Sa wakas may naglakas loob din, sigaw ng isang trooper ng jeep na kakaparking lang sa kabilang kalsada. Matagal na kaming pinipiga dito, sabi niya sa mapait na tono. Kapag hindi nagbigay, tinatakot kung ano-ano. Kinuwento niya kung paano siya laging hinihinga ng pera nang walang malinaw na dahilan sa mga checkpoint o tinatakot ng peking ticket kapag tumanggi. Pero ngayon, sa likod ng pait ay may sumilip na pag-asa.
Naglakas loob si Ate Wilma na humakbang pasulong. Ako rin po, sir, sabi niya na nangingilid ang luha. Yung motor ko laging hinahanapan ng butas, kahit kumpleto naman ang papel. Dahil lang maliliit kami, kaya madaling apihin. Dagdag niya na maraming ibang angkas rider ang nakakaranas ng ganoon at napipilitang magbayad para lang makapagtrabaho ng tuloy-tuloy. Ang presensya ni Nayara ay nagbukas ng gripo na pumipigil sa galit at pagkadismaya ng mga tao. Nakita ni Elkie, Cole. Wiratama ang mga tao at narinig ang reklamo nila. Narealize kung gaano kaimportante ang sandaling ito. Humakbang siya at tumayo sa tabi ni Nayara na suot pa rin ang damit pampagpanggap. Mga kababayan, naririnig namin ang inyong reklamo, sabi ni Cole. Wiratama sa malakas at matigas na boses. Ang nangyari dito ngayon ay patunay na seryoso kami sa paglilinis sa mga tiwaling umaabuso sa kapangyarihan. Ang tono niya ay layuning pakalmahin at siguraduhin ang mga nagtipon. Si Mang Jay naman ay lumapit at nagkwento ng karanasan. Muntik na akong mapilitang magbayad ng A100 dahil lang ang sidecar ng motor ko daw ay lumampas sa parking line, sabi niya habang nanginginig ang kamay. Huminto lang naman ako saglit para magbigay sa bumibili. Nagpatuloy siya sa boses na puno ng hinanakit, kinukwento ang kaibigan na naglalako ng kape at kailangang mag-remit linggo-linggo. Kapag hindi nagbigay, tinatapon ang paninda. Ang mga kwentong ito ay nagpapakita kung gaano talamak ang pangingikil sa maliliit na tao. Tumingin si Cole. Wiratama kay Nayara. Sumagot si Nayara ng maikling tango, isang senyas na ang lahat ng testimonya ay dapat pakinggan ng walang itatangi. Hindi kami magbubulag-bulagan, diin ni Cole. Wiratama. Napakahalaga ng mga salaysay niyo. Si Sergeant Nayara ay bahagi ng pagsisikap namin na linisin ang institusyon. Hiniling niya sa mga residente na may reklamo na lumapit at magbigay ng opisyal na pahayag. Ilang tao na kanina ay takot ay nagsimula ng maglakas loob. Si Nayara, na tinuturing na ng mga tao bilang instant hero, ay gumising sa tapang sa puso ng mga matagal nang naaapi. Ito ay krusyal na sandali kung saan ang aksyon ng isang tao ay pwedeng magsimula ng malaking pagbabago. Nakinig si Nayara sa bawat reklamo ng mabuti. Matalim ang tingin ng mata niya sa bawat mukhang nagsasalita. Sa loob niya, nararamdaman niya ang bigat ng tungkulin, pero pati ang malalim na kasiyahan. Ang mga mamamayang sanay mamuhay sa takot at kawalan ng laban ngayon ay may pag-asa na. Ang eksenang iyon ay nagpatibay sa paniniwala ni Nayara na ang ginagawa niya ay tama at ang misyon niya ay mas malaki pa sa paghuli ng ilang tiwali. Ito ay tungkol sa pagbabalik ng tiwala sa katarungan. Tinakot sila ng sistemang ito, bulong ni Nayara kay Cole. Wiratama sa tonong puno ng empatya. Ilang taon silang pinatahimik, binantaan at inintimidate. Ang tapang nila na magsalita ngayon ay malaking puhunan para sa atin para buwagin ang sindikatong ito hanggang sa ugat. Alam na alam ni Nayara na ang partisipasyon ng komunidad ay susi sa digmaan laban sa sistematikong korupsyon. Kung wala ang suporta nila, ang operasyong tulad nito ay hindi aabot sa maksimum na resulta. Naalala niya ang training sa Special Forces tungkol sa halaga ng pagprotekta sa tao, hindi pananakot sa kanila. Sinanay siya para maging unang depensa ng bansa, hindi instrumento ng pang-aapi. Ang kaibahan ng mga prinsipyong iyon at ang aksyon ng mga tiwaling pulis na kakapataob lang niya ay ramdam na ramdam. Saglit na lumabas ang pandidiri at galit. Gayunpaman, tinago itong maigi ni Nayara sa likod ng kalmadong ekspresyon, pinapanatili ang propesyonalismo para hindi magambala ng emosyon. Alam din niya ang malaking panganib na naghihintay. Ang pagbubunyag sa corruption ring na ito ay nangangahulugan ng paghamon sa malalaking puwersa, mga panig na maaaring may koneksyon hanggang sa pinakamataas na antas. Pwedeng malagay sa panganib ang buhay niya. Pero ang isiping iyon ay hindi nakapagpagalaw sa determinasyon niya kahit kaunti. Ang prinsipyo ng katarungan na nakatanim sa kanya ay mas mahalaga kaysa sa sariling kaligtasan. Sumumpa siyang protektahan ang bansa at ang mamamayan at tutuparin niya ang sumpang iyon hanggang sa huling patak ng dugo. Hindi lang ito tungkol sa kotong, sir. Bulong ni Nayara. Tungkol ito sa pagsalba sa institusyon. Kung mawawala ng tiwala ang tao sa batas, masisira ang bansang ito mula sa loob. Patuloy na ina-analyze ng isip niya ang long-term effect ng korupsyon na hinayaan. Tumango si Cole.
Wiratama tila nababasa ang isip ni Nayara. Hindi tayo titigil dito, Sergeant, sabi niya sa boses na puno ng determinasyon. Aksyonan natin ang bawat testimonya at bawat ebidensya. Simula pa lang to. Sumagot si Nayara ng matatag na tango. Ang tingin niya ay umikot sa grupo ng mga tao na nagsisimula ng lumapit para magbigay ng salaysay. Ang apoy ng pag-asa ay nagliliyab sa mga mata nila at si Nayara ang nagsindi noon. Ang susunod na misyon ay mas mahirap at mas mapanganib. Pero handa siya. Sa sumunod na mga araw, ang maliit na presinto ay naging sentro ng atensyon. Si Sergeant RD at ang mga kasama ay sumailalim sa matinding investigasyon ng Joint Team ng IMEG at Intelligence. Ang impormasyong nahukay sa kanila, dagdag pa ang ebidensyang nakuha ni Nayara at testimonya ng mga tao, ay nagbukas ng Pandora's box na mas malaki kaysa sa inaasahan. Nabunyag na may mataas na opisyal sa likod ng korupsyon na ito. Isang tao na may kapangyarihan at impluwensya na kayang protektahan ang mga iligal na gawain sa loob ng maraming taon. Ang pangalan ay paulit-ulit na lumabas sa interogasyon kay Sergeant RD Bossing. Hindi niya alam ang buong pangalan, basta alam lang na ang taong iyon ang kumokontrol sa operasyon, nagbibigay ng utos, at tumatanggap ng malaking parte ng tara. Inilarawan ni Sergeant RD si Bossing bilang madulas, bihirang magpakita, at laging nagtatago sa likod ng burokrasya at mga tauhan. Isang bagong banta na mas malaki ang nag-aabang, senyales na ang laban na ito ay nagsisimula pa lang at lalong titindi. Sa isang lihim na meeting room sa regional headquarters, nakaupo sina Dati, Cole, Wiratama at Nayara habang pinalilibutan ng mapa at mga papeles ng investigasyon. Malamig at mabigat ang hangin sa kwarto. Ang bossing na ito ay may napakalawak na network, Sergeant, sabi ni Cole. Wiratama habang tinuturo ang diagram ng organisasyon ng korupsyon na binuo nila. Hindi lang siya naglalaro sa kapulisan, kundi pati sa ibang ahensya, at kahit sa ilang malalaking kumpanya na may proyekto sa gobyerno. Ang silid ay lalong bumigat dahil sa impormasyong nakakabahala. Ang impormasyon galing kay Sergeant RD ay nagsasabing napakalupit ng bossing na ito. Dagdag niya, hindi siya nagdadalawang isip na iligpit ang sinumang humarang sa daan niya. Ang ilang kaso ng aksidente at bigla ang pagkakatanggal sa pwesto na mukhang misteryoso nitong mga nakaraang taon ay nagkakaroon na ng koneksyon. Tumigil siya sandali. Ito ay mafia network na organisado, nagtatago sa likod ng uniforme at opisyal na posisyon. Ang bantang ito ay maseryoso kumpara sa pagharap sa tiwaling pulis sa maliit na presinto. Tinitigan ni Nayara ang diagram. Ang mga mata niya ay nagpapakita ng malalim na kaseryosohan. Para mapabagsak si Bossing, hindi na natin pwedeng gamitin ang harapang metodo gaya sa presinto, sir, sabi niya. Kalmado ang boses, puno ng kalkulasyon. Masyado siyang matalino at protektado. Kailangan nating pumasok ng mas malalim, maghanap ng konkretong ebidensya na pwedeng magdiin sa kanya sa batas ng walang kawala. Ang plano ay dapat mas strategic at pino. Tumango si Cole. Wiratama. Tama. Ang susunod na operasyon ay mas delikado. Tinitigan niya si Nayara ng may pag-iingat. Sergeant, ilalagay ka namin mas malapit sa inner circle niya. Pwedeng bilang staff sa isa sa mga sangkot na ahensya, o bilang personal assistant ng isang taong malapit kay Bossing. Isang bagong misyon na mas mapanganib at nangangailangan ng mas malalim na pagbabalak kayo ang naghihintay kay Nayara. Ang laban ng katarungan kontra pang-aabuso ay magpapatuloy sa mas mataas na level at mas nakakatakot. Sa gitna ng tahimik na gabi, binuo ni Nayara at Cole. Wiratama ang plano sa Secret Operations Room. Ang malaking mapa ng lungsod ng Maynila ay nasa pader, markado ng mga pulang bilog na nagtuturo sa mga lugar na hinihinalang sentro ng operasyon ni Bossing. Ilang litrato ng importanteng tao ang nakadikit doon, kasama si Sergeant RD at ang mga nahuling tiwali. Tense ang hangin sa kwarto. Puno ng konsentrasyon kasabay ng pagiging komplikado ng darating na misyon. Para maabot ang inner circle ni Bossing, kailangan natin ng higit pa sa simpleng disguise, Sergeant, sabi ni Cole. Wiratama sa mababang boses. Ang taong ito ay paranoid at metikuloso. Bawat bagong tao na lalapit sa kanya ay dadaan sa mahigpit na background check.
Ipinaliwanag niya na si Bossing ay may special team para i-verify ang background ng mga tao sa paligid niya gamit ang mga paraang hindi karaniwan at labas sa batas. Tinuro ni Nayara ang isa sa mga litrato sa pader, isang babaeng nasa middle age na nagngangalang Madam Cruz, head ng finance department sa isang ahensya ng gobyerno na madalas makipag-ugnayan sa mga proyekto ni Bossing. Paano kung pumasok ako gamit ang koneksyon ni Madam Cruz, sir? Suhestyon ni Nayara. Nagniningning ang mata sa strategic na ideya. Bilang personal assistant niya o finance staff, magagamit ko ang kakayahan ko sa financial analysis para matrace ang mga kahinahinalang transaksyon. Seryosong kinonsidera ni Ted Cole. Wira tama ang suhestyon. Mataas ang risko, Sergeant. Kilalang loyal si Madam Cruz kay Bossing at napakadulas din, sabi niya. Pero totoo, isa iyan sa pinakapotensyal na daan para makalapit. Habang tinatalakay nila ng detalyado kung paano bubuo si Nayara ng bagong pagkatao, matibay na peking background, at kwento ng pagbabalatayo na hindi mabubutas. Bawat detalye ay dapat perpekto ng walang kahit anong butas. Kailangan nating itanim ka doon ng natural, hindi biglaan, dagdag ni F. Cole. Wira tama. Siguro sa pamamagitan ng special project na kailangan ng bagong eksperto o bilang kapalit ng staff na biglang nagkasakit o nagretiro. Nalunod sila sa taktikal na diskusyon, hinihimay ang bawat posibilidad, bawat risko, at bawat sansa ng tagumpay. Ang misyong ito ay nangangailangan ng mataas na antas ng talino. Tinitigan ni Nayara si Cole. Wira tama nang may nag-aapoy na determinasyon. Handa ako, sir, sabi niya ng matatag. Hahanapin ko ang ebidensyang kailangan natin para idiin si Bossing at linisin ang pangalan ng institusyon natin. Kahit ano pa ang risko. Tumango si Ted Cole. Wira tama nang makita ang determinasyon sa mata ni Nayara. Ang susunod na laban ang pinakamabigat. Pero alam niyang si Nayara ang pinakamagaling na ahente na meron sila. Sa labas, ang pulang Honda Beat ni Nayara ay maayos na nakaparada, simbolo ng simula ng malaking misyong ito. Lumipas ang ilang araw, ang paghahanda sa pagpasok ni Nayara ay umabot na sa sukdulan. Ang peking identity ay handa na kasama ang mga dokumento at kwentong maingat na binuo. Hindi na si Nayara ang dalagang nakalilak t-shirt at beige miniskirt, kundi isang young professional na ambisyosa at matalino, handang sumingit sa pugad ng high-level corruption. Ang casual na damit ay napalitan ng formal na kasuotan na akma sa opisina. Kapansin-pansin ang pagbabago, ngunit ang esensya ng kanyang kapanatagan at talas ay nanatiling buo. Nagbigay si Ted Cole. Wira tama ng huling briefing sa parehong operations room, sa pagkakataong ito ay maseryoso at tense ang atmosphere. Tandaan mo, Sergeant, sabi ni Ted Cole. Wira tama habang nakatingin kay Nayara ng tumatagos. Ang main goal mo ay magipon ng ebidensya na hindi matututulan. Huwag kang kukuha ng risk na hindi kailangan. Unahin ang kaligtasan at tagumpay ng misyon. Kapag na-detect ka, putulin agad ang contact at mag-report. Iniabot niya ang isang mini recorder at tracking device na nakatago sa ballpen, mga high-tech na gamit para sa secret operation. Financial trail, kahinahinalang transaksyon o sikretong komunikasyon. Inulit ni Nayara sa matatag na boses. Ang mga mata ay nagliliyab, senyales na naintindihan ng buo, nakapokus sa mga bagay na mag-ugnay kay Bossing ng direkta sa sindikato. Bawat impormasyon, gaano man kaliit, ay mahalaga. Mabilis na umikot ang isip ni Nayara. Na-visualize na niya ang bawat hakbang, potensyal na balakid, at paano ito solusyonan. Malamig ang utak. Laging ilang hakbang na nauuna. Tinalakay nila ang emergency communication codes, safe meeting points, at evacuation procedure kung sakaling may mangyaring hindi maganda. Bawat senaryo ay kinonsidera. Bawat posibilidad ay na-anticipate. Ang misyong ito ay nangangailangan ng precision. Isang maliit na pagkakamali ay pwedeng maging fatal hindi lang para kay Nayara, kundi para sa buong operasyon kontra korupsyon. Ramdam ang pressure, pero nanatiling kalmado at focused si Nayara. Tiwala ako sa'yo, Sergeant, sabi ni Ted Cole. Wira tama bilang pagtatapos ng briefing. Ang tono ng boses niya ay pinaghalong pag-aalala at kumpiyansa. Huwag mong biguin ang pag-asa ng taong bayan na nagtiwala sa'yo. Ikaw ang simbolo ng katarungan para sa kanila.
Ang mga salitang iyon ay naging paalala sa mas malaking layunin. Higit pa sa tungkuling militar. Ito ay laban para sa kaluluwa ng bansa. Tumayo ng tuwid si Nayara at sumaludo. Sir, yes sir. Gagawin ko ang lahat para sa misyon. Sagot niya ng matapang. Tumalikod siya at naglakad papunta sa pinto. Magaan ang hakbang pero puno ng determinasyon. Sa labas, ang tirik na araw ay nag-aapoy pa rin. Pero sa loob niya, ang apoy ng katarungan ay mas mainit na nagliliyab. Alam niya na ang panganib na naghihintay ay mas malaki kaysa sa pagharap sa dalawang tiwaling pulis sa presinto. Pero handa siya. Dumating si Nayara sa isang naglalakihang skyscraper sa sentro ng lungsod, matinding contrast sa maliit na presinto kung saan siya nagsimula. Nakasuot siya ng malinis na puting blouse at itim na pencil skirt. Maayos na nakatali ang buhok. Puno ng kumpiyansa ang lakad. Ang bago niyang pagkatao bilang financial analyst ay perpektong nakakabit. Nagtagumpay siyang makapasok sa team ni Madam Cruz na humanga sa kanyang talino at efficiency nang hindi namamalayan na si Nayara ay lobong nagbabalak kayong tupa. Ngayon ay nasa puso na siya ng teritoryo ni Bossing. Lumipas ang ilang linggo, masigasig na nagtrabaho si Nayara, inoobserbahan ang bawat detalye, dokumento, usapan at kaugalian. Nakahanap siya ng bakas ng mga peking transaksyon, shell companies, at daloy ng pondo na napakakomplikado, lahat ay tumuturo kay Bossing. Bawat natuklasan ay nire-record ng kanyang device, tinitipon bilang ebidensya na hindi matututulan. Ang tensyon ay tumataas araw-araw. Sa tuwing humuhukay siya ng mas malalim, nararamdaman niyang palapit ng palapit ang panganib. Isang hapon, habang nag-iisa sa opisina at nag-aayos ng data, isang anonymous email ang pumasok sa computer niya. Maikli ang subject, warning. Kumabog ng malakas ang dibdib ni Nayara. Binuksan niya ang email ng maingat. Ang laman ay isang ififi attachment na walang pangalan. Dinownload ito ni Nayara. Nang mabuksan ang file, isang litrato ang lumabas, si Cole. Wiratama. Ang commander na nagbigay ng misyon sa kanya ay nakikipagkwentuhan ng masaya sa isang matandang lalaki na kilalang-kilala niya sa Intel data. Si Bossing. Sa isang mamahaling golf course, ang ngiti sa mukha ni Cole. Wiratama at ni Bossing ay mukhang pamilyar sa isa't isa. Sa ilalim ng litrato ay may maikling mensahe na walang sender. Hindi pa tapos ang laro. Ang tunay mong amo ay minamanmanan ka. Lahat ng tao ay may presyo. Tila gumuho ang mundo ni Nayara. Si Cole. Wiratama, ang taong pinagkakatiwalaan niya ng buo. Mentor at taga-suporta ay bahagi pala ng korupsyon na iyon. Baka nga mas mataas pa siya kay Bossing na hinahabol niya. O ang mas nakakatakot na posibilidad, ang Bossing na tinutugis niya ay si Cole. Wiratama mismo. Samantalang ang kilalang Bossing ay pain lang. Ang plot twist na ito ay humampas sa kanya ng malakas, pagtatraidor mula sa loob. Tinitigan ni Nayara ang litrato at lumipat sa mensahe. Nagkakagulo ang isip niya. Patibong ito. Sa lahat ng panahon, siya ay isa lamang piyesa sa larong mas masalimuot, minamanipula ng taong dapat sana ay kakampi niya. Sino ba talaga ang nagpadala ng email? Mayroon bang third party na sumusubok ding pabagsakin si Cole? Wiratama at Bossing. O ito ba ay babala mula sa kampo ni Bossing na alam na ang pagkatao niya at pinaglalaruan siya? Agad niyang sinara ang email, binura ang trace at tumayo sa upuan. Binasa ng malamig na pawis ang katawan niya. Kailangan niyang umalis agad. Pero saan? Sino ang pwede niyang pagkatiwalaan ngayon? Si Cole. Wiratama ang nag-iisang official contact niya at ngayon kahit ito ay kahina-hinala na. Pakiramdam ni Nayara ay nag-iisa siya, pinaliligiran ng kaaway. Sa labas ng gusali, ang araw sa hapon ay matindi pa ring sumisikat. Tila walang pakialam sa bagyo ng pagtatraidor na humampas kay Nayara. Sa kabilang kalsada, isang itim na Toyota Innova na may dark tint ang nakaparada nang nakaandar ang makina. Parang naghihintay. Sino ang nasa loob? Ang misyon ni Nayara ay nagbago ng tuluyan, mula sa pagiging hunter, naging hunted, sa gitna ng sapot ng kasinungalingan at pagtatraidor na hindi aakalain.